What's up mga kaigang? Sobrang excited ako sa i-unbox natin ngayon. Ito ang pinakamura, pinaka-affordable na 5G smartphone. Ito ang Itel P55 5G. Makukuha nyo lang to for only 5,899 pesos. Sobrang mura na para sa 5G phone. Pero pag ginamitan nyo ng voucher, magiging 4,699 na lang. So mga kaigan, pakita ko sa inyo ngayon sa Shopee. 4,699 na lang. Oh, di ba? Look at that! Napaka-affordable. Imagine yun. 4,699, naka 5G ka na. Dati-dati, nasa 8,000 to 10,000 yung budget mo para makabili ka ng 5G phone. Pero ito ngayon, 4,699 na lang. So ito yung packaging niya mga kaigang. Ganda oh, red. So available pala to sa colors na blue at green. Yung nandito sa atin ngayon is green. Tapos yan, makikita nyo dito, meron siyang total RAM of 12GB. Actually, 6GB lang talaga to, pero may additional na 6GB na virtual RAM. Powered by MediaTek Dimensity 6080 5G processor, 50 megapixel, AI camera, at 18 watts fast charge. Itong charging speed niya, hindi ganun kabilis, pero for its price, pwedeng-pwede na to, no? Tapos nakalagay dito, yan, power. Parang pang networking to, ah. Power! Okay, yun lang naman mga kaigang. I-unbox na natin tong Itel P55 5G. Okay, slide lang natin dahan-dahan mga kaigang. Whoop! Yun, nandito na agad yung Itel P55 5G. Okay, tabi muna natin to. Okay, check pa natin yung laman ng box. So, meron siyang SIM card ejector, warranty paper, yan. Tapos, meron pang free case. Okay, buksan nga natin. Whoop, yun. Ganda oh. Opaque. Tapos, nandito na yung 18 watts na charging brick, Type-C cable. Tsaka ano to? Uy, meron pang free earphones. Kita nyo naman oh. Napakasulit naman nito. Grabe naman yung Itel. Ito lang yung tanong ko sa Itel, no? Paano pa kayo kumikita? I mean, tingnan nyo to. For only 4,699, meron ka ng phone, may free case, meron Type-C cable, kasama na rin yung charging brick, at meron ka pang free earphones. Oh, di ba? Sobrang sulit na nito. Kita nyo naman, oh, red na red. Parang channel lang natin. Okay, tanggalin natin sa plastic. Whoop. Yun. Kung titingnan natin, curvy yung corners niya. Mala-gradient yung likod na may textured finish. Hindi glossy, kaya hindi dikinin ng fingerprint. 190 grams lang to, kaya napaka-lightweight. So lahat dito, plastic, no? Plastic yung screen, plastic yung frame, plastic yung back, pati yung camera module niya, yan, plastic din. Well, expected naman yan dahil sa presyo niya, 4,699 lang. Pero kita nyo naman, oh, ganda ng texture sa likod. Teka, panira itong sticker. Tanggalin ko nga muna. Whoop. Okay, tabi muna natin dito. Bawing-bawi naman tayo dito sa design niya, no? Look at that. Kita nyo naman, no? So, nandito na rin yung 50 megapixel AI camera niya. Tapos yung 2 megapixel na pang bokeh or yung pang blurry effect. Parang nakikita natin sa DSLR, no? Tapos, ito yung flash niya, nandito din sa baba. Tapos, yung battery capacity nito is 5,000 mAh. Tapos, dito sa left side yan, makikita natin dito yung dual SIM card at micro SD card tray. Kaya kung bitin kayo sa 128GB na storage nito, pwede nyo expand up to 1TB. Tapos, dito sa right side yan, makikita natin yung volume button, power button, at the same time, fingerprint scanner. Dito sa baba yan, makikita natin yung speaker. Meron din speaker dito pala, no, sa taas. Okay, tapos Type-C port, microphone, at headphone jack. Endangered na tong headphone jack eh. Buti nandito pa sa Itel P55, no? Okay mga kaigang, i-on na natin to. Tapos set up lang natin saglit. So yun mga kaigang, dito makikita natin yung 8 megapixel na selfie camera niya. Compare sa Itel A70, wala tong dynamic bar or yung dynamic island para sa iPhone. Speaking of Itel A70, no? Panoorin nyo din yung video natin na yan. Nasa pin comment or description lang yung link. Tapos meron na rin tong screen resolution na 1612 by 720 IPS LCD. So yung brightness ng screen niya mga nasa 580 nits. Pero tingnan nyo naman mga kahigang, oh, maganda na to for its price. Oh, look at that. Yung isa pang maganda dito sa screen niya, naka 90Hz screen refresh rate na. Dito nyo naman, oh, smooth scrolling, 90Hz. Yung iba hindi ma-appreciate sa camera pero sa personal, napaka-smooth niya. Oh. 90Hz screen refresh rate for only 4,699 pesos.
Kita nyo naman. Okay mga kaigang, try natin yung 5G nito. Mag-speed test tayo since ito talaga yung selling point nitong itel P55 5G. Medyo nalito na ako dito sa 5G data niya kasi kahit hindi mo gamit, nakalagay dyan 5G. Okay, lapit natin sa camera. Yan, kung makikita nyo, naka-off yung data natin pero nakalagay pa rin dito 5G. Pero pag inon na natin yung data natin, ayan, makikita mo naka-on na pag nakita mo yung speed ng data mo. So mga kaigang, nandito tayo sa speed test app. So tatry natin dito. Ewan ko lang kung makakakuha tayo ng mabilis na speed kasi saradong-sarado dito sa studio. Ewan ko lang. Sige, try natin. Okay, start. Check natin. Yan, connecting. Uy, humahataw oh. Grabe naman yan. Look at that. Tingnan nyo, 182 Mbps yung download. Pero yung upload, medyo mahina. So yung download natin sa 5G, 182 Mbps. Grabe. Pero yung upload, nasa 4 Mbps lang. Okay mga kaigan, try ulit natin. No? Round 2, round 2. Okay, retry. Connecting. Uy, grabe. Hataw talaga oh. 161, 160. Oy, medyo mababa ngayon. Okay, nasa 4 Mbps yung upload. So yung download natin nasa 160 Mbps tapos yung upload nasa 4 Mbps. Hindi na rin masama kasi saradong-sarado dito sa studio pero nakakakuha pa rin tayo ng mabilis na speed. Okay, since napakabilis ng data natin dahil sa 5G, try natin manood sa YouTube. Kita nyo naman, walang interruption, di man lang naglo-load. So nakasagad yung quality natin dito ha. Okay, check natin, yan. 1440p. Speaking of quality, no, naka-wideband L1 na to kaya pwede ka manood ng mga video sa Netflix, YouTube at iba pang streaming apps sa mas mataas na resolution. Kagaya nito, naka-1440p tayo. Kaya may enjoy nyo na manood ng Netflix or YouTube dito mga kaigan. Kita nyo naman, 1440p yung resolution natin dito. Napakalinaw. 5G. No interruption, no loading. Look at that. Kita nyo naman, oh. Pagdating naman sa speakers niya yan, meron dito sa taas, tapos meron dito sa baba. Yung nga lang, pag manonood ka ng video or makikinig ng music, yung gumagana lang na speaker is yung nasa baba lang. Okay, parinig natin yung sound quality ng speaker niya. Play natin to. So yun yung ano niya, no? Speaker quality niya, no? Pwede na. Hindi naman siya sabog. Pwede, pwede. So pagdating dito sa camera app niya mga kaigan, nagulat ako kasi sobrang daming features para sa presyo niya. So by default, naka-AI cam na to. Yan. Tapos nandito na yung Google Lens. Tapos pwede mo iset sa 50 megapixel para mas mataas yung resolution niya, no? Tapos meron na rin siyang beauty mode. Yan. Portrait, kompleto. Tapos dito sa more, meron siyang short video, slow motion, time-lapse, meron na. Super night, AR shot, pro mode, dual video, panorama, documents, sky shot. Tapos pag pumunta ka dito sa video niya, yan, meron siyang HDR, flash, tapos pwede mo iset yung resolution. Pwede ka mag-shoot ng 2K 30 FPS dito, 1080p 60 FPS, tapos 1080p 30 FPS, tsaka 720p 30 FPS. So napakadaming features na hindi mo ina-expect sa 4,699 na phone. Pagdating sa camera nito, hindi ko talaga na-expect na ganito kaganda based sa presyo niya. Makikita pa rin natin yung details pag zoom natin. Yung quality niya, syempre, hindi ka level ng mga smartphone na 10K pataas, pero ang ganda ng output, lalo na pag maganda yung lighting nyo. Kaya sigurado ako magugustuhan nyo yung camera quality nitong itel P55 5G. Ito naman yung quality ng video niya. Nakakagulat din kasi for only 4,699 pesos, meron ka ng 2K 30 FPS at HDR video recording. Wala nga lang to stabilization kaya medyo malog yung footage, lalo na pag gumagalaw o naglalakad ka. Pero again, for its price, 4,699 pesos lang. Naka 2K 30 FPS ka na. Siyempre mga kaigang, hindi mo mawala sa atin yung gaming. Kaya ito, try natin maglaro dito sa Mobile Legends. So ito yung settings natin sa Mobile Legends mga kaigang. HD mode on, high frame rate, super, graphics, naka-ultra. Okay, try natin maglaro. Okay, kita nyo mga kaigang, napaka-smooth pa rin, no? Di man lang naglalag. At that,
Oh, for only 4,699, ganito na yung performance niya. Oh, wala man lang lag, oh. Smooth na smooth ang gameplay natin, mga kaigan. Kita nyo naman, oh, no lag. Di man lang ako makaramdam ng lag. Samantalang yung mga ibang smartphone na ganito yung presyo, sobrang lag sa ML. Ito, nakasagad pa yung settings natin, mga kahigang. So, this time, try naman natin dito sa COD Mobile. So, yung graphic quality natin dito, medium. Yung frame rate, naka-high. Okay, try natin maglaro, mga kahigang. Uy, smooth pa rin, ha? Nice! Kita nyo naman, oh. Di man lang naglalag. Okay, nice. Okay, no lag. Kita nyo naman. Yes, sir! So, yung napansin ko lang dito sa gyroscope niya, mga kahigang, medyo delay, no? Ayan, no? Kikita nyo naman. Delay yung gyroscope niya dito. Kasi ako, ginagamit ko dito sa COD Mobile. Naka-gyroscope ako. Pero pag hindi naman kayo gumagamit ng gyroscope, napaka-smooth ng gameplay. Kita nyo naman. Look at that. Hindi naman talaga pang gaming to Itel P55 5G. Pero kita nyo naman, ang ganda ng performance niya sa games. So parang bonus sa atin ng Itel yun, di ba? Kasi yung performance niya sa gaming, para sa akin, pang 8,000 pesos pataas. Kaya ako naghanap ko ng affordable 5G smartphone. Nire-recommend ko sa itong Itel P55 5G for only 5,899 pesos. Naka 5G ka na. 4,699 pesos naman pag sale o may voucher ka. Meron ng 90Hz screen refresh rate, 50 megapixel AI camera, 5,000 mAh na battery, expandable storage up to 1 terabyte, 2K video recording at maganda sa games. Napakamura, napaka-affordable nitong Itel P55 5G. Kaya kayo, mga kahigang, anong masasabi nyo dito sa Itel P55 5G? Comment down below!